natin. The reason for Thanksgiving ay yung pasasalamat dapat po natin sa Panginoon. In all invitation, sabing ganon, it's an invitation to express gratitude to God for He is and His enduring love for all generation. Now, dahil we are in the book of Psalms, ito pong Psalms is awit ni David na naisulat. So marami po siyang mga naisaad po dito na pertaining sa tinatawag na Thanksgiving sa Panginoon. Tama po, maraming mga verses na patukoy sa Thanksgiving, pero dito po tayo po magpo-focus sa Psalms 100 verse 4, or rather verse 1 hanggang verse number 5. Kaya nga sabing ganun, the Psalms overflow with praises, prayers, and guidance, reminding us that God is the ultimate reason for us for Thanksgiving. So there is 3 areas in the book of Psalms 100, verse 1 hanggang 3. Tingnan muna po natin. The 3 areas we could see in the book of Psalms is this. Verse 1, make. Verse 2, serve. And verse 3, know. So yan po yung mga bagay na yan. Basahin po natin verse 1 down to 3. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Verse 3. Know ye that the Lord, He is good. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. So ibig sabihin po, sa ganito pong bagay, bibigyan talaga nating diin, bibigyan natin ng pansin ang tunay na papasalamat o mapagpasalamat na karakter, because the reason for Thanksgiving ay ating pong bubuksan ngayon sa gabing pong ito. Alam niyo po, sa pag-aaral po sa Bible School, ito po yung bagay na hindi ko makalimutan eh. Napaka-basic and yet napakalaman ng pag-aaral sa ganitong bagay. In interpreting the Bible or Homiletics 101, merong pong tinatawag na 4 W's and 1 H. Alright po, merong pong 4 W's and 1 H. Ngayon po, para maunawaan natin the reason for Thanksgiving, i-apply po natin ngayon sa ating pong pag-aaral. So, what should we thankful for? Yan po yung unang W. What should we thankful? Sabing ganon, what should we be thankful for? Sa anong bagay dapat tayo maging mapagpasalamat? Number 1, theocracy. Sir, parang ang lalim ng word niya. Kanina ginagambala ko si Sir eh. Sir, alam mo ba yung word na theocracy? Sabi ko, masarap malaman eh. Kung titignan natin, the word theocracy talagang malalim. Pero pababawin natin. Theocracy kasi, ito yung mga theological term. Pero papababawin natin, ilagay natin sa doctrinal term. Ito pong ibig sabihin ng theocracy. Sovereignty and goodness of God. So nauna na po natin. Point number 1 is this, the sovereignty and goodness of God. Verse number 1, basahin natin muli. Psalms 100, verse number 3. Know ye not that the Lord is good? We could see here, recognizing God's control and benevolence. So ibig sabihin, for without Him, we can do nothing. Pag wala ang Panginoon sa buhay natin, hindi natin pwedeng sabihin kompleto tayo. Ama po, ang word na Christian, pag tinanggal si Christ, yung I-A-N, ibig sabihin nun, I am nothing. So ibig sabihin, kailangan nating pong alalahanin and wag nating kalimutan na yung sovereignty and goodness of God is there for us. Amen? John 15 verse 4-5. Sabi ng Bible, abide in me and I abide in you. Verse 4-5 po abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abides in the vine. No more can ye, except ye abide in me. Verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, that same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Parang ganito po yan. Pwede ba magkaroon ng sanga kung walang puno? Pwede bang mamunga ang isang puno? Pwede ba itong mamunga kung walang puno? Napaka-imposibleng bagay. Tama po? O saan galing yung mangga mo? Nandyan lang, nakita ko lang, lumulutang lang. Hindi po pwede yun. Tama po, hindi yun yung sa Encantadia na ating nakikita na ginawa ni Perena. Hindi yun ibang usapan yun. Mga ano yun, mga kalokohan yun. Okay? But in this verse, ipinapakita po in John 15:4-5 na importante na merong ugat, merong puno, merong sanga, at merong bunga.
So ano po yung mga bagay na yun? Na tayo ay connected sa Panginoon. So ibig sabihin, kung wala din ang pinakaugat, wala ang puno na Panginoong Jesucristo, wala din po tayo. Ibig sabihin, importante pala na merong Panginoon sa buhay. Yes, kasi kung wala din ang Panginoon, wala tayo. Sino maglilikha sa atin? Sino gagawa ng buhay na meron tayo? Sino magbibigay ng hininga na meron tayo? Sino magbibigay ng kalakasan sa atin? Walang iba kundi dahil lamang yan sa Panginoon. Tonight, I want to know sa ganitong bagay and I want to preach kung ano nga bang talagang kaalagahan ng bagay na ito, the sovereignty and goodness of God. Dahil sa Panginoon, meron tayong buhay. Amen? Kasi kung wala yung Panginoon, matagal na tayo ditong wala sa mundong ito eh. Tama po? Di ba nga, ang sama nga ng ugali natin kung tutuusin eh. Sa harap ng Panginoon, masama tayo eh. Pero sa kabila ng mga bagay na yon, the sovereignty and goodness of God is there for us. So ang tanong, do we recognize God in our life? Talaga nga bang inaalala natin siya? Nire-recognize ba natin siya sa ating pong buhay? Psalms 106 verse number 1. Praise ye the Lord, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. So meaning to say, sabi ng Bible, praise ye the Lord. Paano tayo magpupuri sa Panginoon if we are not connected sa Kanya? Tama po? Sabi pang ganun, give thanks unto the Lord, for He is good. So sa point number 1, ipinapakita ng Panginoon His sovereignty and His goodness for each and every one of us. Amen? Kaya sa ganyang pong bagay, mahalaga na dapat po nating malaman the theocracy or the sovereignty of God's goodness sa ating pong buhay. Tanong ko po sa gabing ito, and you can say amen if that's true. Mabuti po ba ang Panginoon sa buhay natin? Amen. Parang sa iba, hindi mabuti o masama na agad ng tingin sa. Wala pa nga tayong 15 minutes, sinaka 10 minutes pa lang tayo. Mabuti po ba ang Panginoon sa buhay natin? Amen. Kaya nga po merong song sa Sunday School, sabing ganon, God is so good, God is so good, God is so good, it's so good to me. Yun yung patunay sa buhay po natin that the Lord is good. 1 Thessalonians 5:18, in every
pag-aralan is, what do we need to be thankful for? Next, secondly, where do we need to be thankful for? Walang iba kundi sa salvation and redemption of our Lord Jesus Christ. Next, point number 3, second to the last. When should we be thankful for? Kailan nga ba dapat magpasalamat ang isang lingkod at anak ng Panginoon? Verse number 4 ng ating pong text. Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and be blessed His name. Noong mga panahon na hindi pa tayo naliligtas, hindi pa natin nauunawaan yung mga ganitong bagay. By the way, point number 3 is there is benediction. Pastor, ang lalim na naman yan. O bababawin natin muli. There is provision and blessing. Amen po? There is provision and blessing. Noong panahon na tayo ay naligtas, sa provision at pagpapala niya ay hindi kailanman ito nagmamaliw. Malalim pa rin ang Tagalog. Ibig sabihin nagmamaliw, ito yung mga bagay na hindi nawawala. Yung provision at yung blessing ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Truly, hindi talaga tayo pinabayaan ng Panginoon. Babalikan lang natin kasi maganda, napapaalalahanan tayo. Sabi nga ganun, ang gamot sa taong nakalimot ay paalala. Alalahanin natin yung buhay natin dati. Di ba dati, pag may birthday lang sa pamilya, doon lang tayo nakakapag-Jollibee? Tama po? Yung mga panahon na dati, kaya lang nagkakaroon ng cake kasi merong birthday sa family. Tama po? Nagkakaroon lang ng spaghetti sa ating pong mga hapagkainan kapag meron ding birthday. Kumbaga kapag meron lang mga special occasion. Pero ngayon, the provision and the blessings of God, kahit anong oras, may Grab tayo dyan, magbibili ka lang sa McDo app, sa Grab, ano pa ba? Food Panda, marami pang mga bagay, halos everyday na nga, di ba? Ginagawa na nga natin. Para lang makapag-gano tayo, ano tawag nila doon? Satisfy yung cravings natin, di ba? Ewan ko, dapat yung mga cravings na yan, pang babae lang yan. Di ba? Pero minsan, to be honest, sa bawat isa sa atin, ang nangyayari, yung mga bagay na sa buhay natin dati, pero ngayon kakaiba na because we are blessed. Amen? And the provision of God is there. The blessing of God is there. Amen? Dati nga, nangangatin na tayo halos sa tuyo eh. Tapos sardinas, sardinas bukas, bukas noodles naman. Bukas, ano naman, ganito naman. Sa ulo na natin yung routine ng ulam natin dati. Pero ngayon, di ba parang bihira na tayo mag-sardinas? Bihira na rin tayo magtuyo. Dati ang cravings natin, yung Jollibee na yan, di ba? Si Jollibee, si Wakdo, di ba? Si Sauking. Di ba? Yan yung mga cravings natin dati. Di ba? Dati iniintay natin, nung maliit pa ako dati, iniintay ko na ayain ako sa Jollibee tas maglaro doon sa may ulo ng apo o kaya sa may magsaysay. Yung mga pa-slide doon, mga ganun dati. Iniintay ko na yung birthday ko, sabi ko malapit na, ilang tulog na lang. Dati Pasko yung binibilang, pero dati sa akin birthday. Di ba? Pero ngayon iba na eh. Naghahanap na, parang masarap yung sardinas ngayon, lagay mo ng alokbati. Sigisan mo lang sa bawang, okay na, masarap na yan. Diba? Nakakapanlaway ngayon, di ba? Matulog tuloy. Yung sabi sa inyo tayo mag-uusap sa pagkain di ba? Minsan yung mga bagay na yan, yung mga dati nating ginagawa, for example, when it comes sa pagkain, ngayon, bihira na natin kainin. Tama po. Kailan po tayo huling kumain ng sardinas? Ako po, to be honest, hindi ko na alam. Siguro 2 months. Kailan po? Kanina lang po. Sarap pa rin, kuya. Lasang ano pa rin po, no? Sardinas, lasang isda. Ayos, yun pa rin, mahirap yung sardinas na yun kung maglasang lechon. Di ba? Ano yung mga sardinas dati? 555, Youngstown, sabi ng kapitbahay namin, bili ka ng Youngstown yun, di ba? Yung iba naman sabi, Youngtown, without S. Di ba? Maraming mga bagay yun, yung tuyo, di ba? Sabi mong ganun, pakuha daw po si mama sa katapusang babayaran. Sabay na po ng bigas 1 kilo, tsaka samahan mo na po ng isang 8 o'clock na orange, tsaka isa pong yellow. Di ba? Dati ganun pa pero ngayon, iba na. Mataas na tayo Tama? Hindi na nga tayo mo rich. Di ba? Because we are blessed. Amen? Ipagmalaki natin yung pagpapala ng Panginoon sa ating pong buhay. Amen? At sa ganyang pong bagay, hindi po tayo matatapos sa mga pagpapala at blessings ng Panginoon sa buhay natin. So anong dapat natin gawin? Ito po, acknowledge God's blessing sa mga bagay na meron po tayo. Amen? Para tayo ay maging thankful, para tayo maging merong character na
mapagpasalamat, tignan natin yung mga bagay na meron tayo, na wala yung iba. Tama po? Tignan natin yung sarili natin, laki ng church ko. Yung iba walang church. At magiging thankful yung puso mo. Tama po? Salamat kasi may trabaho ako, yung iba walang trabaho. Salamat ako kasi nakakain ako ng ilang beses sa isang araw, yung iba hindi makakain. And that's the time we will realize na I am blessed, we are blessed. Amen? Because of His provision and blessing. Psalms 23 verse 1 to 6. Sabi ng Bible, ayan nyo pong basahin ko po 1 to 6. The Psalm of David, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul, He leadeth me in the paths of His righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Verse 5, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Verse 6, and I like this verse. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Notice po natin yung word na ito. Bukod sa surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Di ba po mas maganda sa buhay natin na tayo po yung hinahabol ng pagpapala? Tama po, kaysa naman yung sasabihin, tao po, nandyan po ba si John Mark? Siya po kasi yung nagnakaw ng manok namin, nakita po sa CCTV. Tao po, baka nandyan po si John Mark kasi nakita ko ninakaw po yung motor ng kapitbahay, ikukulong lang po namin. Tao po, baka meron pong nagngangalang John Mark dyan kasi siya po yung nangorsyonada sa mga bisita po namin, ikukulong lang po natin. Di ba ang pangit pakinggan ng ganong bagay? Bilang isang Kristiyano, nahabulin tayo ng mga ibang mga bagay na kung saan na dapat hindi naman. Pero mas maganda in verse number 6, surely goodness and mercy shall follow me. Amen? Mga kaibigan, mga minamahal, mga kapatid, ito yung ating pong i-apply sa ating pong buhay. Mas maganda na ang kabutihan at ang awa ng Diyos ang siyang humabol sa atin. Amen? That's the reason for thanksgiving. Amen? In verse number 1, there is the perfect provision. Verse number 2, there is a peaceful pastures. Verse number 3, there is a powerful renewal. Verse number 4, there is protective protection. Verse 5, precious and provision. Verse 6, there is permanent peace. Amen? Yung pagpapala ng Diyos ang siyang umahabol sa atin. Malapit na po tayong matapos, Philippians 4:19, But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Matthew chapter 6 verse 23, Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Sabi ng Bible, this verse is reminding us that we don't need to worry. Amen? Sabi nga ng kanta, I don't need to worry anymore. Amen? Kaya sabing ganito sa ating pag-aaral, are ye not much better than they? Hindi ba tayo mas dakila sa kanila? Bakit? Yung mga ibon sa Himpapawid, wala naman ako nakita dyan, nag-construction at nag-apply sa office, sasabihin, baka may extra po kayo dyan, pwede ako maging labor. Wala pong ganong ibon. Wala namang ibon na nagsabing, baka pwede ako mag-apply kay Coach Lee, maging helper lang sa mga gagawin sa mga ganito, ganyan. Wala pong ganon. Kundi, sabi ng Bible, are ye not much better than they? Hindi ba tayo mas dakila sa kanila? Kaya wag po tayo mag-worry sa ganyang bagay. Sabi ng aking pong, meron akong damit na binigay ni Pastor Ronnie long years ago. Siguro mga 4, 5, 6, 7 years ago. At hindi na po kasya sa akin. Pero hindi ko po siya winawala. Pero nakalagay doon is this, worry ends when faith begins. Amen? Yan naman din po ang katotohanan. Turn our worries into worships. Amen? Iyon po'y maganda. Instead now, we are worrying sa mga bagay-bagay na meron tayo, but gawin natin yan into worship. Lastly, point number 4. Amen po ba? What are we have to be thankful for? Yan po yung number 4 W's that we need to be set up. Point number 4, what are we have to be thankful for? This is the fidelity and clemency, faithfulness, and mercy. Yun po yung mas mababang term. Faithfulness and mercy. Verse number 5, and we will end sa ganito pong bagay. For the Lord is good,
His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Praising God for His faithfulness and mercy. Amen? Sa buhay natin, yung katapatan ng Diyos ay nandun po. Amen? Hindi na natin pa maipagkakait. Bakit? Kasi I want to be honest sa bawat isa sa atin, na kung tayo ay pinabayaan ng Panginoon, mababali doon yung kanyang pangako. Tama po? Kaya sa ganito pong bagay, nasubukan na po natin kasi sa kabila ng ang Panginoon ay nagiging tapat, sa kabila ng Panginoon siya ay nagiging merciful sa ating pong buhay, pero sa kabilang banda, ang problema hindi po Panginoon, kundi tayo. Tama po? Kasi minsan tayo ay hindi po nagiging faithful sa Panginoon. Ano pong nangyari? Nasubukan na po nating tamarin tayo sa panalangin. To be honest, tama po, di ba? Minsan tinatamad tayo sa panalangin. Tama po? Minsan nga yung amen, bukas na eh. Nanalangin tayo ng gabi, pag gising natin, amen na pala ako. Di ba? Nasubukan na ba nating kalimutang magbasa ng ating pong Bible? Yes. Tama po? Nakalimutan na natin yung mga ganyang bagay. Nasubukan na ba nating wag mag-attend ng church at gumawa ng ibang bagay? Yes. Include tayo dyan. Tama, hindi tayo, walang ligtas sa ganito pong bagay. Bakit? Kasi sa kabila ng kabutihan at katapatan ng Panginoon sa ating pong buhay, and yet ang binabalik natin ay hindi pagiging matapat. Amen? Kaya sa ganyang pong bagay, tignan po natin Deuteronomy chapter 7 verse number 9. As the Bible said, "Now therefore, that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth commandment and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generation." Amen? So ibig sabihin, kapag dumating sa punto natin na ganun tayo hindi katapat sa Panginoon, anong dapat na natin gawin? Tayo ay maging tapat. Amen? Kasi ganito po yung nangyayari. Kung uunahin natin siya sa ating pong buhay, tumpak, nandun ang pagpapala. Amen? Ganito po yun. Kung uunahin natin, kung uunawain nating maigi ang ganito pong verse na sinasabi ng Deuteronomy 7:9, ang gusto niya pong ipakita is this: huwag nating ipagpalit ang Panginoon sa ibang bagay at tayo ay maging tapat sa Kanya. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse number 4? Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Amen po ba? So this is the encouragement for each and every one of us. If we want to see great things in our life, let's do our job faithfully as a servant of God. Once again, if we want to see great things in our life, let's do our job faithfully as a servant of God. Amen? Kung gusto natin makita talaga ng miracle sa buhay natin, maging tapat tayo sa Panginoon. Psalms 107 verse 1 to 2, "Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever." Verse 2, "Let the redeemed of the Lord say so, whom He hath redeemed from the hand of the enemy." So what is that mercy all about? Receiving what we don't deserve. Ang tanong, deserve ba nating mabuhay sa umagang ito? Hindi. Pero there is mercy ng Panginoon. Tagalog ng mercy is this: habag o awa ng Diyos. Amen? Yung awa ng Diyos ay nasa atin. Minsan sa buhay natin, kailangan nating maapalalahanan para malaman natin na ang buhay natin ay importante at dapat siya nakalaan sa Panginoon. Lamentations chapter 3, verse number 22 and 23. We know this verse: "It is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness." Amen? It is of the Lord's mercy. Sa awa lang ng Diyos. Amen? Paano kung walang awa ang Panginoon? Di patay na tayo. Paano kung kagaya ang Panginoon natin, kagaya ni Duterte, yari tayo. Patay na tayong lahat. Di man tayo tatagal, hindi man tayo abutin ng ilang taon. Tama po? So let's go back sa ating pong title. Sabing ganon, the reason for Thanksgiving. Sabi ko po kanina, there is 4 W's and 1 H. Let's go on sa ating conclusion. How can we be thankful? Paano nga ba? Hebrews chapter 13, second to the last verse, Hebrews 13:15. "By Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. This is the fruit of our lips, giving thanks to His name." Jesus Christ is the ultimate reason for thanksgiving. Amen po ba? Last verse and I'll be close. Colossians chapter 1 verse 17.
and He is before all things, and by Him all things consist. So ibig sabihin sa ganito pong bagay, ipinapakita sa atin ng Biblia at ng salita ng Diyos na tayo po ay huwag makalimot sa Panginoon. Last na verse. Psalms 136 verse 1 to 3. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, His mercy endureth forever. Oh, give thanks unto the Lord, and give thanks unto the God of gods, for His mercy endureth forever. Oh, give thanks to the Lord of lords, for His mercy endureth forever. Balikan natin. What should be thankful for? The sovereignty and goodness of God. Secondly, where do we need to be thankful for? To the salvation and redemption of our Lord Jesus Christ. Point number 3, when should we be thankful for? For the provision and blessing of our Lord Jesus Christ. Lastly, what are we have to be thankful for? The faithfulness and mercy ng Panginoon. Amen po ba? So tayo po ay manalangin sa ating pong pagtatapos. Our gracious, loving Heavenly Father, salamat Lord sa inyo pong salita. Salamat Lord na nagbigay Panginoon ng kaalaman sa amin. The reason for thanksgiving is none other than the Lord Jesus Christ. Salamat Lord sa pag-asa na kung saan binigay niyo po sa amin. Kung sino man ang manampalataya ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And I pray, O God, sa aming pong napakinggang lesson, napakinggang mensahe mo, Panginoon, ito po'y mamutawi sa aming pong bibig, Panginoon, na ang ugali, Panginoon, ng isang Kristiyano ay mapagpasalamat, hindi mareklamuhin, hindi madaingin, kundi marunong magpasalamat sa lahat ng bagay. I-bless nyo kami, Panginoon, as we dismiss this service. Ikaw lang aming pong pinupuri, tinapasalamatan, in Christ's name. Amen.